Paano magnegosyo kung ikaw ay OFW? Isa ka bang OFW na gusto mong magnegosyo? Tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi ang ate ko OFW at siya'y negosyante din. At ikukwento ko sa'yo kung paano niya na-execute yun, kung paano niya nagawa yun na OFW siya, tapos may negosyo pa siya. Tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi sinisigurado ko sa'yo, marami kang matututunan dito. So nga pala, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano magsimula ng negosyo kung ikaw ay isang OFW? Kung gusto mong malaman yan, may kwento muna ako sa'yo. Ito po muna ang kwento. Naalala ko dati, yung aking ate. Isa siya sa dahilan kung bakit natuto ako sa mundo ng pagnenegosyo. Siya ang nagtulak sa akin na magnegosyo. Nung siya'y OFW, nag-execute siya ng negosyo sa Pilipinas. Kahit nasa ibang bansa siya. Di ko na lang sasabihin kung anong negosyo niya. Sobrang galing ng aking kapatid, ng aking ate. Ang galing niyan sa marketing. Sa kanya ako na-inspired mag-marketing. So nung nagne-negosyo na siya, habang nasa ibang bansa, medyo nahihirapan siya at nagka-problema siya. Sa unang taon, ang ganda ng daloy ng negosyo niya. Pulido. Lahat ng tauhan niya, kamag-anak namin. So pagtagal ng taon, dito na nag-umpisa ang problema. Nagkakaroon na ng kupitan. At alam ng ate ko yun na may nangungupit. Ang daming benta, pero parang wala lagi siyang pera sa negosyo niyang yun. Ang naging problema nun, may nangungupit. Yun ang problema sa buhay niya. Kaya alam mo ang ginawa niya? Bawat resibo, sobrang higpit niya. Sa kanya ko natutunan yung resibo. Yung maghigpit ka sa mga resibo. Sales invoice, reports ng mga tauhan, sobrang higpit niya dun. Sa kanya ko natutunan yun. At sa kanya ko natutunan na posible pala, kayang-kaya pala na mag-manage ng negosyo kahit wala ka sa negosyo. Kasi may system. Sa kanya ko natutunan yun. Yun ang ginawa niya. Sobra siya naghigpit sa mga resibo. At pinapareport niya ang tauhan niya. Palagi niyang kinakausap araw-araw. Hindi pwedeng hindi niya kakausapin sa isang araw ang kanyang pinagkakatiwalaan sa negosyo. Yung isang taong pinagkakatiwalaan niya. Humihingi lagi siya ng report. Resibo lagi. Kaya ngayon, sobrang hanga ko sa pinakita ng kapatid ko ng ate ko sa kanyang buhay. Sobrang hirap nun. OFW ka, nasa ibang bansa ka. Pero napapatakbo mo ang negosyo sa Pilipinas ng pulido. At napakahirap nun. Maraming OFW. Karamihan sa mga kamag-anak ko OFW, pero walang mga negosyo. Pero yung ate ko, may negosyo. Yun ang magandang nangyari sa buhay niya. Kasi naglakas siya ng loob. At talagang utak negosyante. Kaya ngayon, sa kwento ng buhay ng kapatid ko, ituturo ko sa iyo kung paano niya nagawa, kung paano gawin ang negosyo kahit nasa ibang bansa ka. Ang pinakauna natin dyan, kailangan meron kang mapagkakatiwalaan sa Pilipinas. At siya magre-report sa iyo ng lahat ng nangyayari. At yung pagkakatiwalaan mong yun, bibigyan mo yun ng magandang sahod para maging loyal sa'yo. Kasi pag nilakihan mo ang sahod ng taong yun, hindi na yan basta-basta lilipat ng trabaho. Kasi wala siyang mahahanap na kasing laki mo magpasahod. Kaya ka nga nasa abroad, malaki ang sahod mo dyan. Pues kung murot ka ng konti, ipasahod mo sa tao mo, mapagkakatiwalaan sa Pilipinas. Kaya ngayong narinig mo to, gagamit ka ng technique na reward sa tauhan technique. Ito yung technique na maglilista ka ng mga gagawin niya. For example, umaga, buksan mo ang bintana. Lahat ng ginagawa sa negosyo. Tanghali, buksan mo ang electric fan. Hapon, mag-inventaryo ka. Gabi, magre-report ka sa akin ng lahat ng nangyari. Lahat ilista mo at ibigay mo sa kanya. Yung listang yan, kapag araw-araw nagagawa yan na mapagkakatiwala ang tao mo, kada buwan may reward siya. Extra pera, extra sahod. Sa pamamagitan ng technique na yan, mas mamomotivate ang tao mo na kumpletuhin lahat ng task na binigay mo. Kasi pera yan. Iba ang utak ng Pilipino sa pera. Kahit 500 pa yan, maraming kakagat dyan. Malaking tulong sa pamilya nila yan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo. Di mo kailangan mahalin ang tauhan mo. Pera lang ang ibigay mo. Lakihan mo ang sahod. Ilista mo lahat ng kailangan gawin. Kapag walang sala, lahat na gagawa, yung lahat ng nakalista mo sa isang buwan, bibigyan mo siya ng reward na extra sahod, extra pera. Yan ang gawin mo para umamo sa'yo. Maging loyal sa'yo. Ang tauhang magiging mata mo. Kahit nasa abroad ka. Pera lang.
Pera lang. Pagalitan mo pa rin. Pero taasan mo ang sahod. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan kung paano magkaroon ng negosyo kahit OFW ka ay ang mag-post ka ng mag-post. For example natin, nasa bansang Kuwait ka, Middle East. Yan lugar na yan, mag-post ka dyan ng mga damit mo. Mga kape, magaling ka gumawa ng kape? Timplahin mo, picturean mo, i-post mo. Ang puhunan natin dito, pagiging malapit mo sa tao, pakikisama mo. Ito ang magiging puhunan natin dito. Kasi kaka-post mo dyan, sa bansang Kuwait na yan, may mga ibang lahi ang mag-i-inquire sa'yo. Kasi pag nag-post ka, marketing yan eh. Pag nag-marketing ka, dadami ang magtatanong sa negosyo mo. At pag nagtanong to, benta na to. Kakausapin mo na to mga to. Yung mga nagtanong, bebentahan mo na. Pues kahit anong produkto i-post mo, technique, gamitin mo yan. Magte-testing ka pa lang kung anong produkto yung para sa'yo. Maganda magnegosyo sa bansa na yan kung nasang bansa ka man ngayon. Kasi iba ang pera dyan. Pag kinonvert yan sa Pilipinas, malaki. Kaya pag tumubo ka dyan ng malaki, na ang currency ng pera nila ay malaki kapag kinonvert sa peso, papaldo ka. Tapos may trabaho ka pa. Napakasarap, napakahiwaga ng feeling na yun. Doble-doble ang perang papasok sa'yo. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan dito sa pangalawang binigay ko sa'yo. Mag-post ka lang ng kahit ano. Produkto, product na. Magtimpla ka dyan ng kape. Or yan damit mo. Tatakan mo ng pangalan mo. Tatakan mo ng logo mo yan damit mo. At ipakilala mo sa bansang yan. Galingan mo sa pagpo-post, galingan mo sa marketing. Targetin mo ang ibang lahi. Kasi mapapera ang mga yan. May pera ang mga yan, may buying power ang mga yan. Huwag mo ganong targetin mga Pinoy. Kasi nagtitipid ang mga karamihan dyan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo, diskartihan mo. Gumawa ka ng sarili mong brand ng sapatos. Tad-tadin mo sa post. Sa mga social media, batakin mo sa marketing, galingan mo sa marketing para dumami ang inquiry at bentahan mo na. Pag ginawa mo yan, papaldo ka. May trabaho ka na. Tapos may negosyo ka pa. Testing muna ng testing. Pag na-figure out mo na kung anong product ang nagugustuhan ng tao sa bansang yan, boom, seryosohin mo na. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan para magkanegosyo ka kahit OFW ka ay ang walang iba kundi mag-vlog ka. Ano yung ginagawa mo sa bansang yan? Gustong gusto namin panoorin yan, kaming mga kapwa Pinoy mo. Kasi hindi namin alam ang buhay dyan sa ibang bansa. Pues i-vlog mo yun. At kaka-vlog mo ng kaka-vlog, magiging loyal sa'yo ang mga manonood mo. Kasi bibili sila sa'yo, nanonood sila sa'yo, kilala ka nila, kaka-vlog mo. Ganyan ka lang kasimple, wag mo nang pakomplikahin. Mag-vlog ka lang, videohan mo lang. Alam ko may cellphone ka, napapanood mo ako ngayon. Isang malaking negosyo kapag ginawa mo ang pagbablog. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo. Kung gusto mong matutunan ng pagbablog, tuturuan po kita. Mag-comment ka lang po sa baba na magpapaturo ka. Tuturuan po kita mag-vlog. Maging mahusay sa pagbablog. Sa isang buong buwan lang po. 3 taon na po ako sa mundo ng pagbablog. Alam ko na po ang pasikot-sikot dyan. Lahat po na na-figure out ko sa 3 taong kong pagbablog. Ituturo ko po sa'yo sa isang buong buwan lang. May bayad po yan. Mag-comment ka po dyan sa baba kung interesado ka po. Gagawin po kitang vlogger. Sa isang buong buwan lang. Ipagkatiwala mo sa akin ang isang buwan mo. Magtulong tayo. Hihigitan ko ang expectation mo. Maniwala ka sa akin. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi para sa akin, naniniwala ko, maraming OFW, ang tumanda na lang, naubos ang oras, kakatrabaho, tumanda na lang sila dun. Di man lang nila naranasan na magnegosyo, makasama ang pamilya sa Pilipinas. Oo nga't maganda ang buhay na nabigay nila. Pero yung mga anak nila, hindi na sila kilala. Uuwi sila 1 buwan, tapos ilang taon na naman sa ibang bansa. Alipin ka na ng trabaho nun. Yun ang mga OFW. Naniniwala ko, maraming OFW gustong-gustong magnegosyo. Kaya ako to ginagawa kasi may matindi tayong kalaban. Ang kalaban natin dito, yung talent mo. Hindi mo magawa, hindi mo mahanap yung purpose mo sa buhay. Yung talent mo, hindi mo magamit. Binigay sa atin ng Diyos yan para gawing negosyo. Makatulong sa maraming customers, talento mo yan eh. Kapag ginawa mong negosyo yan, maraming mabibiya ang buhay. Maraming tao matutulungan mo. Kasi talento mo yan, magaling ka dyan simula pagkabata. Naturally, magaling ka dyan. Yan ang matindi nating kalaban. Yung masyado kang focus sa trabaho mo sa ibang bansa. Masyado kang naakit sa safe zone. Naging komportable ka na dyan. Sa sahod mong yan. At hindi ka na umuwi sa bansang Pilipinas. Tumanda ka na lang sa kakatrabaho. Alipin ng mga ibang lahi. Iyan ang matindi nating kalaban. Kaya ngayon pa lang inaanyayahan kita
Kung gusto mo lagi ng gantong usapan, subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Para lagi tayo makapag-usap tungkol sa pagnenegosyo. Kakampi mo ko, kasama mo ko, samahan mo ko. Subscribe ka na. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Kapwa negosyante kita. Balak mong magnegosyo. Pues dapat magkasama tayo. Samahan mo ko. Join me. Subscribe ka na. Mga kanegosyo ko, alam ko mahirap ang buhay ng isang OFW. Hindi mo kailangan habang buhay maging empleyado. Pangarapin mo rin na magnegosyo. Kaya mo. Kaya mo magtayo ng maliit na negosyo. Maliit lang muna. Dahil ang puhunan na pinakamahalaga, hindi pera, kundi tapang. Naniniwala ka sa gagawin mong negosyo. Yan ang pinakamahalagang puhunan. Kanegosyo ko, tandaan mo ito. Kapag nagdesisyon ka na magnegosyo, hindi lang buhay mo magbabago. Buhay ng pamilya mo. Pati ang kinabukasan ng mga anak mo. Ang perang pinaghirapan mo abroad, kaya nitong magparami sa negosyo. Kaya mo. Basta alam mo kung paano paikutin. Patakbuhin ang negosyo ng may puso at ang mahalaga, may direksyon. Kaya ikaw na OFW na nanonood nito, ito ang gusto kong iwan sa'yo. Gawin mong simula ito ng bagong yugto ng buhay mo. Dahil sa dulo, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang napuntahan mo. Ang mahalaga, paano mo ginamit ang pinaghirapan mo sa abroad para makauwi nang may karangalan, maging inspirasyon ka. Di lang bilang OFW, maging inspirasyon ka bilang isang Pilipinong negosyante. Palakpakan naman dyan. Alam ko na gustuhan mo pinag-usapan natin to. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Para lagi tayo makapag-usap ng gantong kwentuhan. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Like mo na rin to. Comment ka na rin. Share mo na rin to sa mga taong gusto mong tulungan. Kung alam mo makakatulong to sa buhay ng tao, itong pinag-usapan natin to, i-share mo ang video to. Nga pala, yung sinabi ko sa iyo kanina, vlog, ang pinakamagandang negosyo ng OFW. Tuturuan po kita maging vlogger. Sa isang buong buwan lang po. Magtulungan na tayo dyan. Huwag ka na mag-aksay ng panahon. Magmumukha ka pang kengkoy dyan sa mga vlog na gagawin mo. Pues ako na magtuturo sa'yo. Isang buwan lang. Pagkatiwala mo sa akin ng isang buwan mo. May bayad po yan ha. Kasi bibigyan kita ng oras dyan. At trial and error ko. Nang mahabang panahon, 3 taong pagbablog ko natutunan ko. Ituturo ko sa'yo sa isang buwan. Mag-comment ka lang sa baba na magpapaturo ka. Akong bahala sa'yo. Pagkatiwala mo sa akin isang buwan mo, susuklian ko yan ng sobra-sobra. Mag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka. At uumpisahan na po na agad natin. Malinaw ba yon? At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!